Kaigan, nagbabalik po unang balita, mahigit 20 ang sugatan sa karambola ng 2 bus, kotse at motorsiklo sa EDSA. Nangyari po sa tapat ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Narito ang report ni Oscar Oida. Mangilang beses rin nagpabalik-balik ang mga ambulansya sa dami naman na sugatan sa nangyaring karambola sa bahagi ito ng EDSA Northbound Lane, tapat ng Camp Aguinaldo. Ang mga sugatan nga, nagsiksikan na lamang sa loob ng ambulansya, mabigyan lang ng paunang lunas. Yung iba naman, sa gilid na lang ng daan, ginamot. Hindi nga po magalaw masyado. Masakit. Mahigit 20 ang sugatan matapos masangkot sa isang karambola ang 2 pampasaherong bus, isang kotse at isang motorsiklo na po ilalim pa nga sa bus na ito ng Roval Transport bandang alas 9 ng gabi. Kwento ng driver ng Roval Transport. Malayo pa lang ako, sir. Tanaw ko na yung motor. Umiikot pa slide, sumemplang, umiikot pa gilid. Kaso sir, nung gumilid ako, yung motor, pagilid siya, kumalso doon sa harap ng basto. Namreno ko sir. Ngayon, nung pagpreno ko sir, binangga naman ako ng Miami. Pero ayon mismo sa kanyang mga pasahero, Mabilis kasi pumatakbo yung driver eh. Mabilis nga po kasi yung takbo, iniwasan po yung motor. sinubukan rin kapanayamin ng GMA News ang driver ng Miami Trans, ang isa pa sa 2 bus na nasangkot sa karambola, pero di na siya makita sa lugar. Patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa aksidente. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Isang cargo ship na may kargang petrolyo sumabog sa gitna ng dagat sa South Korea. 5 sa 16 na sakay ng barko ang nasawi. Sa lakas ng pagsabog, nahati sa 2 ang barko. Mabuti na lang at hindi tumagas ang karga nitong petrolyo. Ayon sa kapitan ng barko, naglilinis sila ng isang oil tank nang maganap ang pagsabog. Mga kargang paputok ng isang truck na aksidenteng nahulog sa isang tunnel sa China. Parang nagkaroon ng fireworks display sa loob ng tunnel na ito matapos sumiklab ang mga paputok. Base sa report, sumadsad daw ang truck sa gilid ng tunnel kaya dumausdos ang mga karga nitong paputok. Nabalot tuloy ng makapal na usok ang loob ng tunnel. 3 oras din ang itinagal bago na kontrol ng mga bumbero ang pagsabog. Kabong eksena ang kinunan sa last day ng shooting ng The Born Legacy sa San Andres, Malate, Maynila kahapon. Ilang residente ang sinuwerteng makapiling ang ilan sa mga bida ng pelikula. Narito ang unang chika ni Katati Bayan. Sa ika-5 araw ng shooting, sumabak sa interior scene ang lead actor na si Jeremy Renner. Magdamagan pa rin ang shooting. Ang ilang residente nalungkot dahil huling araw ng shooting sa kanilang barangay. Parang nalulungkot na rin po dahil siyempre wala na kaming makikita ng mga Hollywood actor and actress. Makita sa buong daigdig. Hindi lang pala ito pang buong daigdig na pala itong liberista na to. Magiliw raw si Rachel. Pag hindi nakasalang sa shoot, nakikihalubilo raw ito sa ilang residente. Siyempre maganda, mabait at saka marunong makihalubilo sa mga fans niya at talagang pwede siyang kausapin kapag hindi lang siya busy. Mabibigat na eksena ang kinunan. Nagtakbuhan sina Rachel at Jeremy sa eskinita ng barangay habang hinahabol ng SWAT. May mga eksena ring naglalakad sina Rachel at Jeremy sa mga tindahan ng Leverisa State. Habang break, nagtatawanan ng 2. At kahit abutin pa ng hating gabi ang shoot, tila nag-warm up pa si Rachel for another take. Sa eksena namang ito, may kita nakaalalay si Rachel sa sugatang si Jeremy. Para sa unang balita, Katati Bayan reporting. Karamihan sa mga regalong natanggap ni Beyonce at Jay-Z nang isilang ang kanilang anak, idodonate sa charity. Labis ang pasasalamat ng R&B power couple sa lahat ng mga nagbigay ng regalo sa pagsilang ng first baby nilang si Blue Ivy. Pero ayon sa mag-asawa, natanggap na raw nila ang pinakamagandang regalo ng buhay nila, ang kanilang anak. Kaya naman gusto raw nilang tumulong sa ilang kapuspalad na magulang sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng ilang gamit para sa kanilang mga anak. Angelina Jolie dumalo sa isang pre-Golden Globes event para sa Best Foreign Film nominees.
Kabilang sa mga nominado ang kauna-unahang pelikulang idinirect ng aktres na In the Land of Blood and Honey. Tungkol ito sa isang love story set in the middle of the Bosnian War. Isa rin si Angelina sa mga producer ng pelikula. Makakalaban ng naturang pelikula ang iba pang films na obra ng ilang batikang foreign directors. Kabilang na riyan ang Spanish Oscar Award and Cannes Award-winning director na si Pedro Almodovar. Marami pa akong chika mamaya, so don't go away. Papilit namin mamaya, isang lalaki napatay sa saksak sa Caloocan. 6 na taong gulang na bata na sagasaan ng bus sa Zamboanga, Sibugay, patay. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ayan. Nakikita yung ngiti namin ni Susan. Si Susan actually hindi mo nakikita. Kumakain na siya eh. Nakangiti ako. Nakangiti ako. Kasi Susan kumakain na kasi masarap nga naman talaga yung Masarap kinakain mo yan. sobra. No? Kasi Marilyn, 1 week na lang. Chinese New Year na. It's my year. I love it. Si Chef, naka-ano na, naka-chongsam na. Correct. Kaya ito isang napakasarap na pagkain na luto na kanina ni Chef Mitchie Season na ngayon kakainin na ng mga kasama natin. Good morning, Chef Mitch. Good morning, Miss Lynn. Good morning. Siyempre, Miss Lynn, yung lulutuin ni Chef, ang bida dyan, yung